po ay natutuwa doon sa dalawang bata, no? Hindi ako natutuwa na basta lang masaya. Ako ay nabibless dahil nakita po ako ng mga kabataan na batang-bata pa lang ay umaabot na sa unahan. Ako po, bagaman lumaki ako sa pamilya ng Adventist at lagi sa mga ganitong gawain. Ako naman po ay laging nasa likod lang. Tapos kalimitan yung kagaya ng mga bata doon na naglalaro. Yeah, pero lagi kami sa mga ganitong gawain sa mga ng bata. Pero yung ganyan, ang bata pa lang ay nasa unahan ng church at may mga part na ay parang ako'y na-amaze kapag ka nakakita ng ganyan mga kabataan. Lalo pingit mga bata, no? Na hindi natin nakalain na mayroon ng lakas ng loob na humarap sa maraming mga tao. Kaya mga bata, no? Sana'y matutunan nyo rin ito na kayo habang bata pa ay maglingkod na sa Panginoon. Alamin na natin ang panukala ng Diyos sa inyong buhay. Kaya sa mga kabataan, pinangiyahan namin kayo na ituloy natin yung pag-aaral sa, hindi ko alam kung saan lugar gaganapin kasi ito ay 10 gabi lang namin hinirang. Pero sana ay tuloy-tuloy yung ating pong pag-aaral upang mas makilala yung mga Panginoon at yung mga karakter sa Bible na magbibigay sa atin ng mga magandang aral upang tayo maging successful hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang doon sa langit na bayan. Ayan, so ngayong gabi, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa langit. Ang langit na bayan. Yan po ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At ngayong gabi nga po ang ating pong last night. So kami po ay unang-una na nagpapasalamat po sa lahat sa mga kaibigan po namin sa lugar na ito na naka-attend. Hindi naman kayo ganun karami pero maraming salamat po sa inyo. Sa mga bata, siyempre yung mga bata straight naman yan. From the beginning ay naririto sila. At yung ibang mga kabataan, yung mga bata ng natin dito, mga kabataan, yun naman po ay itong pahuli lang namin na invite kaya may absent sila sa ating pag-aaral sa health at dito sa Bible study. Pero sa time ng mga children, andun po sila po ay walang absent. So maraming salamat sa inyo, sa lahat po ng aming po mga kapatiran. Thank you po sa pangunguna at sa pag-support sa gawain po ito. Ngayong gabi, pag-usapan natin sa pansamantala, sa pagtatapos ng ating pong pag-aaral o Bible study sa lugar na ito, ang tungkol po sa langit na bayan. Ano ba ang mayroon sa langit na bayan? Bakit mahalaga na ito ay ating maintindihan? Bakit mahalaga na ating po itong maunawaan? Mas pareho lang naman yung maintindihan at maunawaan. Introduction lang po itong mga may time na ako'y nagsasalita dito pag ng gabi na wala sa kondisyon yung aking health. Salamat nga sa mga payo sa pangkalusugan kasi kahit pa paano ay ako po ay natututo. Po, lahat from the beginning ay halos napakinggan ko po lahat ng health lecture. Kahit ako'y naroon sa site o dito sa site, pero yung iba nandito po talaga ako sa loob. Itong mga nakaraan, talagang nawawala ako sa kondisyon. Kasi pag puyat ng isang tao, hindi pa ako puyat na nagpupuyat. Wala pa akong pagkakapuyatan. Wala akong pagkakapuyatan. May time na kahit ako'y nakahiga na, hindi makatulog. Pag ako po'y naatake ng insomnia. So, umatake ko yun siguro, hindi dahil may kapuyatan, kundi sa mga pumapasok sa mga bagay na iniisip, kaya ako po ay napupuyat sa mga ganong dahilan. Pangalawa, ayaw po talaga yung nag-diet, kaya umihina yung aking katawan. Alam niyo po, ako'y magdadala. 2 taon na, noong September 22 sa lugar po na ito ng Sampaloc. At ito po ay never po kang nasuot, itong aking suot na long sleeve. Dahil malaki po ang aking po katawan, tumaba. So marami akong long sleeve na hindi maisuot. Kaya sabi ko, dapat maisuot na ito kasi ulit-ulit na lang yung aking maisusuot. Ang mahal naman pagbibili ng bago. Kung bumibili man ako, paunti-unti lang kasi mahal talaga ang mga long sleeve. Kaya sabi ko, wag paliit na lang ako ng katawan para masuot ko na yan. Yung isa, maisuot ko na. Medyo fitted pa rin ng kaunti at talagang bakat pa rin yung aking taba. Pero kahit pa paano, nasuot ko na siya. Ano po, dati hindi talaga. Nabukas talaga dito, nabukas kasi malaki po yung aking chest. Okay, kaya bumubukas siya. Yan, marami na akong naisusot ngayon na long sleeve na parang bago, pero ito po ay mga matagal ko nang ginagamit. Ano po? Ayan, so pag-usapan natin, punta po tayo sa ating topic. Tayo, mga tao, namamangha tayo sa mga lugar na magaganda. Tayo namamangha, hindi dahil maganda yung lugar,
At isa pa ay nakaka-relax sa ating pong isip. Nare-relax tayo kapag nakakita tayo ng magandang lugar. Ang iba sa atin, hindi naman makalayo, kaya pagka na-stress o may iniisip, pupunta na lang sa mga tabi ng ilog, namamasyal na lang sa palayan. Kasi nare-relax ang ating utak pag nakakita tayo ng mga magagandang tanawin. Ano po? At para sa atin na simpleng tao, magandang tanawin na sa atin ang ilog, magandang tanawin na sa atin ang palayan, ang dagat, yun yung mga gandang tanawin sa atin. Sa mundong ito, mayroong mga tanawin na kung saan ay talagang na-attract po ang maraming tao sa atin pong sanlibutan. Maraming ganyan. So magpapakita lang ako ng ilang mga tanawin na talagang nakakamangha, nakaka-amaze. Kagaya ito po ay matagpuan sa China. Okay, siya po ay tinatawag na Rainbow Mountains. So kung makikita natin siguro ito ng personal, mamamangha tayo, ma-amaze tayo kasi napakaganda ng mga bundok at yung pagkaka-design ay talagang parang drawing lang, no? Napakaganda. Pero yan po ay totoong meron ganyan. At ito naman po yung isa. Ito po yung matagpuan sa Peru. Isa po siyang mga sinauna na kung saan ay building pero parang hagdan-hagdan siya. Okay, so napakagandang tingnan. May mga ganitong tanawin sa ating sanlibutan. At ito naman po ay isang island. Sa Croatian Island. So, isang island na makikita natin na maganda ang dagat, malinaw, pagkatapos may disenyo. So, napakaganda ng pagkaka-design sa island na ito. Parang letter B po siya, no? Napakaganda. Kung may mga ganyang tanawin, ito pa, isa ito sa pinagmamalaking ako sa lugar ng Norway. Ito po ay mga pulo. So, maraming mga pulo na nagkaroon ng kulay. So, napakagandang mga lugar, napakagandang mga tanawin at nakakamangha. Ito po, sa Japan, makikita natin sa Japan, black sand siya, pero yung mga bato niya ay napakagandang tingnan. Parang may mga, parang marble siya, kumukulay siya, no? At ito naman po ay sa Barcelona. Ayan, ito man-made, pero napakaganda niyang tingnan. Okay, man-made siya, mga building, yung mga ilaw, pero napakaganda. Ito ay isa sa pinakamalaking syudad, na matagpuan sa Spain, yan, Barcelona. At ang isa pa ay matagpuan sa Colombia. Yan, itong ilog nila ay talagang makikita natin ng napakaganda, kakaiba. At kung dito sa Pilipinas, siguro walang ganyan sa atin, pero sa ibang mga lugar, sa ibang mga bansa ay may mga ganyang klase ng lugar o pangitain. May mga ganyan tayong makikita. Okay, mga magagandang tanawin. Sa ating bansa, meron din naman. Marami rin magagandang lugar sa atin, kagaya sa Metro Manila, ganyan. Joke lang. Marami rin naman po talaga, kahit sa ating bansa. Okay, maganda rin. Marami rin magagandang lugar sa ating bansa. Sa Palawan, dito sa ating lugar, meron tayong isla na maganda. Dito sa Palawan, marami rin mga lugar dito na kung saan ay makakapag-relax tayo. Ayan. Tayo na kung saan ay wala namang maraming nalaga para makita o mapuntahan yung mga lugar na yan sa iba't ibang mga bansa. Ay sa ating ating bansa, maraming mga lugar na kung saan ay magaganda. Ngayon, pag-usapan natin, gaano ba kaganda yung tinatawag nating langit? Yan. So yung langit, ang sabi ng Biblia, ito isang lugar na hinihikayat po tayo ng ating marating, ating mapuntahan. Pero, gaano nga ba talaga siya kaganda? At gaano siya katotoo? At paano tayo makakarating dito sa langit na bayan? Okay, so para mas maging malinaw sa ating mga kaibigan, ang ating pong pinag-uusapan namin ay yung langit na tirahan ng Diyos. Kasi sa Biblia, nabanggitin po, may tatlong klase ng langit. Okay, para mas maging malinaw yung ating pag-aaral. Ang unang langit, pag tayo tumingala at umaga, may kita natin yung nililiparan ng mga ibon, nililiparan ng mga aeroplano. Ang tawag po dyan, atmospheric heaven. So isang klase ng langit. Pangalawa, pag tumingala pa tayo, yung kinalalagyan ng mga bituin. Yan, pag tumingala tayo sa langit, pag tumingala tayo, may bubong yan. Pero pag sa labas, syempre, mga bituin yan, May mga bituin, may mga buwan. Ayan, ang tawag po dyan, starry heaven. Yung kinalalagyan ng mga bituin, yan po ay langit din po yan. Kaya natawag na po yan ay starry heaven. Ang langit natin kung pinag-uusapan ay hindi po yung atmospheric at hindi rin po yung starry heaven. Ang pinag-uusapan natin langit ay langit kung saan nakatira ang ating Panginoong Diyos. At kung nasaan po yung langit na yan, hindi po natin alam. At kung gaano
maganda rin po yan, hindi rin po natin mapipicture out. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay ilang detalye, ilang kaunting kagandahan na inilarawan po ng Biblia. Pero yung kabuuan, para makita natin yung kagandahan ng langit, ay sikapin po natin sa tulong ng Diyos na makarating sa langit. Dahil hindi ko po maipipicture out kung gaano ba talaga maganda yung langit. Pero kung alin yung nakasulat sa Biblia, yun po ang ating po mapag-uusapan ngayon pong gabi. So, pinag-uusapan natin langit ay walang iba kundi yung langit kung saan naninirahan ang mga anghel, kung saan naroon ang trono ng Diyos. Hindi natin alam kung yan ay outside the universe or inside the universe. Wala po tayong idea tungkol doon. Basta, ang langit na kinalalagyan ng Diyos, kung saan nakatira ang Diyos, at naroon ang trono ng Diyos, ang tawag din po doon ay langit. Hindi po yung sasabihin natin na andyan yung ating mahal sa buhay, nasa may ulap, nakasilip sa atin. Hindi po yun. Ano po? Ang langit po na kinalalagyan ng Diyos, hindi po natin alam kung nasa saan. Okay. So, ayan. Ngayon, ang sabi po dito, unless maliban na ang ating Panginoong Jesus ay dumating sa ikalawa, tayong lahat ay makakaranas ng kamatayan. Ito po isang katotohanan na bago o kung hindi darating ang ating Panginoong Yesus, sinabi ko nung nakaraan, 50 years from now hanggang 80 years from now, kung hindi pa darating ang ating Panginoong Yesus, lahat tayo mapupunta na sa libingan. Maliban siguro sa mga bata na naririto. Pero tayo na nasa gulang na, may edad na, maging ako, kasama na po diyan, 50 years from now, 80 years from now, kung hindi pa darating ang ating Panginoong Yesus, lahat tayo ay darating na sa tinatawag na kamatayan. Ano po? Ngayon, ang sabi ko sa pag-aaral, sa buong sanlibutan, tatlong tao ang namamatay kada segundo. Tatlong tao kada segundo. Bilang tayo, 1, 2, 3. Ilang tao namatay? Tatlo na agad. Pero pasalamat tayo, hindi yun yung ating kamag-anak at hindi yung tayo. Pero sa buong mundo, sa kada 3 segundo ay kada isang segundo pala. Kada isang segundo, 3 tao ang namamatay. So kung 3 segundo, 7 na tao na agad ang namatay. So galan niyo po yan sa buong sanlibutan, sa ating pag-uusap dito, ilang oras tayo nag-uusap dito, marami na palang tao ang namamatay. Ang sabi dito, 180 na tao ang namamatay kada segundo o kada minuto. So kada minuto, meron 180 na tao na namamatay. Kaya nga po, dapat tayo magpasalamat dahil hindi tayo kabilang doon. Hindi tayo kabilang doon sa 180 people na kung saan ay namamatay kada minuto. Ang sabi dyan, 11,000 ang namamatay kada oras. So tayo dito, 2 oras tayong nag-google sa lugar nito. Sa inyo, maliban sa amin. Sabi ko ay kulang-kulang 3 oras. So sa 2 oras na tayo naririto para makinig, ay ano po, meron ng 11,000, sa 2 oras, 22,000 na mga tao ang siyang namatay sa loob lamang ng 2 oras. Ay ilang araw po tayo dito, ilang gabi? 10 gabi. So napakarami ng mga tao namatay sa buong mundo sa loob ng 10 gabi habang tayo'y buhay na nakikinig sa lugar na ito. Purihin mo ang ating Panginoon kasi dito sa maraming mga tao na namamatay na ito, hindi po tayo kabilang, hindi po tayo kasama at maging yung ating pong mga mahal sa buhay ay hindi po kabilang sa mga namatay sa oras na ito o sa araw na mga lumilipas. Sa 11,000 o sa higit 11,000 kung ilan man yan, ay hindi po kasama ang ating mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, hindi po kasama tayo. Kung bakit po ito binabanggit, ay ganito. Kasi, ang sabi po ng paniniwala ng iba, ang mga tao daw pag namamatay, yung kanilang kaluluwa ay umaakyat sa langit. Okay, tingnan natin. Sundan natin yung kanilang paniniwala. Kung hindi pa babalik ang ating Panginoong Yesus para dalhin tayo doon sa langit, ang isang paraan para makarating sa langit ay ang tayo ay mamatay. Okay. So meron palang paraan para tayo makarating sa langit maliban sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Alin po yun?
ang kamatayan kung ito po ay totoo. Kaya lang, hindi po yan totoo, minamahal ko po mga kaibigan. Ang sabi nga po, ang ating Panginoong Hesus ay babalik sa ikalawa at sa kaniyang pagbabalik ay kukunin niya yung mga taong maabutan niyang buhay at bubuhayin naman yung mga tao na kung saan ay na kung saan ay namatay, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Namatay na mayroong pananampalataya. Doon pa lamang bubuhayin at saka dadalhin sa langit. Ngayon, ganito, sa paniniwala ng ibang tao kasi, kapag ang isang tao po ay namatay, yun nga po kaniyang kaluluwa pagka mabait ay po, aakyat sa langit. Kaya nga po, ibig sabihin, kung ganun ang ating paniniwala, pwede pala o mayroon palang paraan para tayo po ay makarating sa langit at yun ay walang iba kundi ang kamatayan. Alam niyo po kung totoo ito, iniisip ko lang sa aking sarili. Kung totoo po ito, na isang paraan para makarating sa langit ay ang kamatayan, marahil maraming mga banal na tao ang mas gugustuhin mamatay. Bakit? Mas masaya sa langit. Totoo po yun. Mas magandang makarating sa langit kasi may mga tao na pagkiano mo, sino dito ang gusto makarating sa langit? Taas naman ang kamay. Sino gusto mauna? Bababa ng kamay kasi ayaw muna. Para sa kanila, ang pagpunta sa langit ay ang kamatayan. Pero sa mga taong nakakaintindi, kung ang kamatayan ang pagpunta sa langit, bakit ka matatakot na mauna? Ayun talaga ang destinasyon natin. Yun ang gusto natin marating. Bakit tayo matatakot na mauna? Ngayon, dahil hindi palibhasa ikaw ay namatay, ay pupunta ka na sa langit. Kaya may mga tao na talagang ayaw pang mamatay. Kasi hindi naman talaga ang kamatayan na magdadala sa atin patungo sa langit. Kundi ang kamatayan ay magdadala sa atin papunta doon sa libingan. So hindi pa agad aakyat doon sa langit. Ngayon, ganito, sa pag-aaral. Kung ang Biblia daw ay nagsasabi na tayo lahat ay pupunta doon sa langit pagkatapos ng mamatay, ibig sabihin, ang pupunta doon sa langit kada araw ay ilan? 250,000. Araw-araw kasi ganyan karami yung namamatay araw-araw. Either pupunta sila sa langit o kaya naman ay pupunta sila doon sa impyerno. So napakarami niyan. Ibig sabihin, ang langit puno-puno na ng kaluluwa ngayon kung totoo yan. Ay dami 25,000 kada araw ang namamatay na tao sa buong sanlibutan. At lahat na yan, kung may mabubuti, naroon sa langit. So ang langit, parang ayaw pupuntahan. Bakit Kuya Ruli? Puro kaluluwa ang makikita ko. Puro kaluluwa. So hindi maganda. Kaya itutuwid po natin, yung paniniwala na yan. Hindi po yan totoo. Ano po? Dahil kung ganyan nga, ay ang daming kaluluwa doon sa langit. Doon langit, hindi na masaya. Puro kaluluwa yung naroon. So, hindi na masaya ang langit. Pero alam niyo po, 63% ng mga tao sa Amerika ay naniniwala at nag-expect po sila na pagkatapos nilang mamatay ay talagang pupunta doon sa langit. Ganyan karami ang mga tao na kung saan ay naniniwala na kamatayan ang paraan para makapunta doon sa langit. Maraming naniniwala. Pero tayo ating itutuwid ang paniniwalang yan. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan ng Biblia? Ang sabi sa aklat ng Awit 115 verse 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang bumababa sa katahimikan. So, ang sabi po dito, walang patay na pumupuri sa Panginoon. Pag ang tao po ay namatay at pumunta doon sa langit, pag nasa langit yan, automatic magpupuri sa Panginoon. Pero sabi ng Biblia, walang patay ang sino mang pumupuri sa Panginoon o sino mang nabababa sa katahimikan. Ibig sabihin, wala po sa langit. Nasaan po ang mga namatay na? Nasaan po yung mga tao na mayaman na? Pansamantala sila po ay nasa libingan. Ang nasa langit, ang nasa Diyos, yung hininga natin. Okay, yung hininga na ibinigay ng Diyos, breath of life, yung spirit na binabanggit po ng Biblia, spirit din po yun po ang nasa Diyos. Ano po? At yung espiritu na yun, wala yung usap. Wala yung lamang loob. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng makapag-isip dahil wala siyang utak. Kagaya ng pinag-usapan ng nakaraan ni Ate Lo, walang frontal lobe. Ano po? So, walang frontal lobe, walang utak. Kaya hindi siya makapag-isip, hindi siya makakakita, wala siyang mata. Ang purpose ng ating mata para makakita. So, ibig sabihin, ang patay ay talagang nasa libingan pa ngayon at sa pagbabalik ng Panginoon. Kung tayo ay namatay dahil sa ating pananampalataya o tayo namatay na may pananampalataya, ibabalik ng Diyos yung hininga natin sa ating pong
katawan. Okay. So, tayo po ay bibigyan ng panibagong katawan at ibabalik ng Diyos yung ating hininga sa kaniyang ikalawang pagbabalik. Kaya hindi po totoo na kapag isang tao namatay ay mayroong kaluluwa na kung saan ay umaakyat doon sa langit at yan ang naninirahan doon sa langit. Hindi po yan totoo. Yan po ay wala po sa banal na kasulatan. Masabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 13, ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. So tayo po mga tao, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Kailan po yan mangyayari? Nasabi po sa aklat ng Mateo chapter 16 verse 27, sapagkat ang anak ng tao ay paliritong nasa kaluwalhatian. Babalik daw ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kaluwalhatian kasama ang mga anghel. Ito po yung tinatawag nating second coming sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Diyan pa lamang kukunin ng ating Panginoong Yesus yung mga taong banal at dadalhin doon sa langit at bubuhayin nga po yung mga taong namatay. So ano mangyayari po sa second coming? Ito po yung katapusan ng ating sanlibutan. Ayan, yung pinag-usapan natin yung nakaraan, hindi ako napagbigay ng conclusion doon. Ang pagdating ng ating Panginoong Yesus, yan nga tawag na katapusan ng sanlibutan. So ang katapusan ng sanlibutan, huwag kayong maniniwala kapag sinabi ng NASA, meron ng asteroid sa labas ng ating planeta at tatama ito at wawasak sa ating sanlibutan. Wala po yun sa Biblia. Hindi po sinabi ng Biblia na ang ating sanlibutan ay mawawasak sa pamamagitan ng asteroid. Kaya hindi po yan papahintulutan ng Diyos. Mawawasak na ng ating sanlibutan sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ano po ang mangyayari? Ang sabi sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, pinakita kay Jeremiah sa pamamagitan ng isang pangitain, aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman at ang langit ay walang liwanag. So yung ating pong sanlibutan na po, sira, walang laman, walang kahit anong matataas na building. Nakikita natin mataas na building sa ibang mga bansa. Yung mga magagandang tanawin na nakita natin na nilikha ng Diyos, masisira din yung lahat. At ang sabi dito ay walang laman at walang liwanag ang ating sanlibutan. Aking minasdan, ang sabi ni Jeremiah, ang mga bundok at narito, nagsisiyanin at ang lahat ng mga buron ay nagsisi-indayon. Ako'y nagpasid pa, ang sabi niya, at narito walang tao at ang lahat ng mga ibon sa impakawid ay nangatakas o wala na sila. Ang sabi ni Jeremiah, ang mundong ito ay sirang-sira. Walang tao, wala ang mga bundok, patag ang ating sanlibutan, walang liwanag at maging ang mga ibon ay wala na. Darating po ang panahon na lahat ng ating pong pinaghirapan sa mundong ito, nakakala natin ayun ang ating tunay na kailangan. Nakakala natin ayun parang para tayo magkaroon ng magandang kalagayan sa mundong ito. Lahat pa rin ay darating ang panahon na wawasakin ng ating pong Panginoon. So tayo po, bukod sa tayo po ay naghahanap ng mga bagay sa mundong ito, huwag natin kakalimutan ng Diyos. May mga bagay talagang kailangan natin. Kailangan natin ng sasakyan. Kailangan natin ng magandang tirahan. Nahanapin natin yan. Kailangan natin ng pera. Kailangan niya para mabuhay tayo. Pero habang hinahanap natin ng mga bagay na yan, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng oras sa ating Panginoon habang tayo ay namumuhay at nagsosurvive sa mundong ito. Huwag tayo magpo-focus sa mga bagay na yan. Nakalilimutan natin ang Diyos dahil gusto natin makapagpatayo ng malaking bahay. Kalilimutan natin ang Diyos dahil gusto natin kumita ng mga pera kasi gusto natin magkaroon ng sasakyan. Hindi po ganon, mga kaibigan. Dapat sa lahat ng ating plano, ano man ang gusto nating marating, gusto man natin magpakayaman sa mundong ito, isama natin ang Diyos sa ating plano. Huwag natin kalilimutan ang Diyos sa lahat ng ating pong mga plano sa buhay. Dahil sabi ko ng Biblia, mawawalang lahat ang ating pong pinaghirapan. Dahil ang mga taong banal ay sila po ay dadalhin na ng Diyos doon sa langit. At ang mga maiiwan dito sa lupa, sa madilim na sanlibutan ito, ay walang iba kundi yung mga taong masasama. Sila po ay narito. Sila po yung magiging abo sa mundong ito dahil sila po lahat ay mamamatay. So ang mga tao, ang mga banal, ay manitirahan doon sa langit. Iaakit sila ng Diyos doon sa langit. At take note po mga kaibigan, ang pupunta doon sa langit ay mga buhay, hindi po kaluluwa. Ang sabi ng Biblia, bubuhayin. So kung bubuhayin, kung paano tayo nagkakakwentuhan, nagkakausap ngayon, pag tayo binuhay ng Panginoon, ganun din. May buto, meron tayong dugo, meron tayong mga bahagi sa loob ng ating katawan. Tayo po'y tao at buhay na dadalhin ng Diyos doon sa langit. Hindi po
po kaluluwa o espiritu na dadalhin ng Diyos doon sa langit. So doon sa langit na bayan, dadalhin ng Diyos yung mga taong matutuwid. At ang sabi doon, magsisipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So ito po, manyaman ko po mga kaibigan. Ang tao po na dadalhin doon sa langit ay maninirahan gaano katagal? 1,000 taon. So kung 1,000 taon, ibig sabihin mayroong hangganan. May hangganan ang paninirahan natin sa langit at ito nga po tatagal lamang ng 1,000 taon. Bakit po? Bakit 1,000 taon lang tayo doon sa langit? Siyempre, 1,000, ang tagal na yun. Pero kung sa langit at eternity, ay maiksi lang yun. Ano po, maiksi lang. Kung sa Diyos nga, yung 1,000 taon sa atin ay isang araw lang, parang isang araw lang yun sa Panginoon kasi siya ay walang hanggan. So dito, 1,000 taon tayong maninirahan doon sa langit. Ibig sabihin, hindi po tayo mananatiling nasa langit. Bakit? Ang tirahan talaga natin, tayo po mga tao nakadesenyo para manirahan saan? Sa lupa. Dito tayo, nakadesenyo na manirahan, hindi doon sa langit. Ang mga anghel na nilikha ng Diyos, yan po ay nakadesenyo na manirahan sa langit. Kasi yan po ay yan po ay mga nilikha ng Diyos para yan po yung mga sinusubo ng ating Panginoon. Yan po yung mga nilalang na kung saan ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sila po ay naninirahan doon sa langit yung mga anghel. Tagadong talaga sila. Ay bakit sila minsan ay pumupunta dito sa lupa? Bakit? Para bantayan yung mga taong banal. Pag sinuro sila ng ating Panginoong Diyos, nabantayan si ganito, bantayan sa ganyan, ang mga anghel po ay nag-iingat sa atin. Dahil sa ating pong nagawang kasalanan, ang mga anghel ay bumababa dito sa lupa. Pero hindi po sila taga-lupa. Sila po ay taga-langit. Doon talaga sila naka-design. Yung paglikha sa kanila ng Diyos, taga-langit po talaga sila. Tayo po taga saan? Taga-lupa po talaga tayo. Kaya, ngayon, kung tayo po maninirahan sa langit ng 1,000 taon, pagkatapos ng 1,000 taon, ano po ang mangyayari? Pag-uusapan natin mamaya. Tingnan muna natin, gaano ba kaganda ang langit? Ano bang meron doon sa langit? Ang sabi po dito sa Apocalypse chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati. Sabi po ng Biblia, no? Wala nang kamatayan doon sa langit. Wala nang problema, wala nang stress, wala nang depress, wala nang toxic na kapitbahay, wala nang ano po doon, wala nang kasalanan. Sabi po dito ng Biblia, wala nang magbubuli sa atin doon sa langit. Dahil doon, wala nang luha, wala nang kamatayan, at doon ay lahat tayo ay babaguhin. Ang mga tao makakarating doon sa langit ay mga taong mayroong mabuting karakter. So, mga naman po mga kaibigan, sa langit, wala na pag-iyak. So, tayo dito, kung madalas tayong na-stress, umiiyak dahil sa mga problema, sikapin natin na makarating doon sa langit. Doon sa langit, wala na problema. Kung tayo natatakot sa kamatayan, sa langit, wala nang kamatayan. Doon na lang po tayo bumawi. Kasi wala na po tayong magagawa. Mamamatay at mamamatay tayo sa mundo ito. At nung bagay lang ang hindi natin alam. Di natin alam kung kailan, di natin alam kung saan, at di natin alam kung paano. So, tatlong bagay ang hindi natin alam sa kamatayan, pero isang bagay ang alam natin, darating talaga sa atin ang tinatawag na kamatayan. May mga tao kasi na parang immortal, ano? Parang hindi mamamatay. Kaya sa pakiramdam nila, immortal sila, parang hindi sila mamamatay, parang hindi sila magkakasakit. Kaya ang sama-sama ng ugali. Ganun ang kanilang ano. Pero kasi ang tao kasi bumabait na kapag may sakit na. Yung mga tao na ano po ha, mga tao na matataas, mapapray kapag may sakit na. Doon na. So dito lang po sa langit, ayan po, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na lang natin. Unang pagtangis man, unang kirot man, sapagkat ang unang bagay ay lumipas na. Okay, ano pang meron sa langit? At pinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa hukduman ng Diyos at ng Kordero. Isang tubig daw po. At gano'n daw kalinaw yung tubig? Gaya ng bubog. So napakalinaw na ito. Tayo mga tanisip ko, bakit kailangan pang banggitin na gaya ng bubog? Kasi kahit ako personally, na-amaze ako sa mga ilog na sobrang linaw. Totoo po yan, di ba? Kapag nakakita tayo ng dagat, ang linaw naman ang dagat na ito. Tuwang-tuwa tayo, na-amaze tayo sa mga malilinaw na ilog, sa malilinaw na tubig. Ang sabi ko dito, ang tubig ay
gaya ng bubog, napakalinaw, malingking na gaya ng bubog, napakalinaw ng tubig doon sa langit. Bakit? Wala po doon pollution. Wala po doon sisira sa kalikasan. Wala doon dumi ng mga hayop na sisira sa mga ilog. Wala po. Aside po dito, dahil doon sa langit, wala doon kasalanan. Doon sa langit, wala doon mga pollution. Kaya ang ilog doon ay tunay na malinaw. So, kung bakit ako binanggit, ay dahil nakakamiss talaga kapag nakakita tayo ng malinis na tubig. Ano pa ang meron sa langit? Sa gitna ng lansangan niyaon, at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Hindi po namumunga ng 12 lang, kundi 12 iba't ibang bunga. At namumunga daw po ito sa bawat buwan. So 12 magkakaibang bunga na papalitan kada buwan. So nakakita na tayo ng puno na may ibang bunga. Parang wala pa. Sa grafting medyo kaya, pero yung kapamilya niya lang. Hindi ko pwedeng mangga, igagraf mo sa ano ba ito? Sa bayabas. Hindi pwede. Kinakailangan kung ano yung kapamilya ng bayabas, doon mo lang siya pwedeng i-grafting. Okay. So, dito ang sabi dito, namumunga yung punong kahoy ng 12 bunga at napapalitan kada buwan. Ganyan yung itsura niyan. So, yung puno, magkaiba, pero mayroong isang sanga. At mayroon siyang 12 bunga na magkakaiba. Pero maraming bunga yun, magkakaiba na lang. Ang maraming bunga na sabi nga doon ay magkakaiba. Parang ganito. Kung ngayong buwan ay may bayabas, may lansones, ano pa? May rambutan, may santol, may dalangita, may lumbang, may mangga, okay, may grapes, may atis, o may apple, ano pa? Di ba wala pa na ulit? O may saging, o may orange, o 12 na. Next month, papalitan ulit ng panibagong 12. Ano po? Mag-iisip na naman tayo. Ano naman kayang klaseng prutas yun? So, di ba, ang hirap kasi ang napakarami. Sa isang puno lang yan, ay paano kung maraming puno ng kahoy ng buhay dyan, nahitik sa bunga. So, ibig sabihin, may mga bagay doon talaga sa langit na pinapakita ng Diyos na kung saan ay mga magagandang tanawin, mga nakakamangha. Talagang masabi natin, ma-amaze talaga tayo sa mga naroroon sa langit. Ang sabi nga ng isang artist, baka meron pa nung puno na lumiliwanag. Yan ang sabi nila, baka may mga puno pa dyan na talagang tumikilan, lumiliwanag. Hindi natin alam kasi wala namang sinabi ang Biblia. Pero sabi nga ng baka possible na ganyan. Dahil doon sa langit ay punong-puno ng mga nakakamanghang bagay, nakakamanghang tanawin. Kaya doon sa langit, masarap po itong isang lugar na masarap talagang puntahan. At dapat po, mga kapatid at mga kaibigan, talagang tayo ay makarating doon sa langit na bayan. Ngayon, nasabi ko sa pagpapatuloy, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang na at ang dagat ay wala na. Nandun sa langit, inihahanda ng Diyos ang alin? Ang bagong Jerusalem. At ang bagong Jerusalem, ito yung bayan na ibababa ng Diyos dito sa ating planeta o sa ating sanlibutan. Pero doon sa langit, yan ay pansamantala na magiging tirahan ng mga taong banal, ang bagong Jerusalem. Pero dito sa lupa, yan po ang pinakabayan natin. So napaganda siguro kapag ang bayan ay maganda. Halimbawa, yung bayan ng Sampaloc, talagang napakaganda ng bayan pag pupunta ka sa bayan. Kasi kami po, tumira kami sa Dasmariñas, Cavite. Ako po ay talagang comfortable sa tinitirhan namin doon. Kasi isang lugar siya na liblib, so papasok kami sa lugar na liblib, tapos ay meron na kaming kaunting kapitbahay. Maganda yung lugar, mahirap lang ang tubig. Pero ako'y satisfied sa lugar na yun kasi makaka-relax ka, walang masyadong tao. Pag gusto mong lumabas, paglabas mo, andyan ang SM, andyan ang Robinson, andyan ang maraming mga pamilihan, makakita ka ng maraming tao. So napakagandang, napaka-satisfied tumira sa lugar na yun. Ako po ay satisfied talaga tumira. Kaya lang, dahil sa panawagan ng Panginoon, mas pinili kong mag-aral at umalis sa Dasmariñas, Cavite. Pero ako'y satisfied talaga sa pamumuhay mo kasi pag gusto mong lumabas, SM na.
Andiyan na ang Robinson, hindi nakalayuan. So tapos yung tinitirhan mo ay mga puno-puno ng mga puno. Maganda yung tinitirhan. So dito, magiging bayan natin ang bagong Jerusalem. Tayo ay nakatira sa Eden, o kaya naman sa labas ng Eden. Tayo nakatira sa isang lugar na puno-puno ng mga puno. Pero pag tayo pupunta sa bayan, isang bayang ginto ang ating pong pupuntahan. At ang sabi po dyan, bago ibaba ng Diyos, ang bagong Jerusalem, naganap na 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ano nga po mangyayari? Tapos na ang pagbabakasyon natin sa langit. Pagkatapos natin magbakasyon sa langit, ibababa na tayo ng Diyos dito sa lupa kasama ang bagong Jerusalem. At ang sabi po ng Biblia, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan. Si Satanas kasi binilanggo dito sa ating sanlibutan. Wala siyang matuksong tao, dito lang siya pagalagala sa loob ng 1,000 taon. Ang ibig sabihin, nakakalagan sa bilangguan ay ano po, bubuhayin yung mga taong masasama. Ayan. So bubuhayin na yung mga naiwan dito sa mundo, yung mga taong masasama. At lalabas upang dumaya sa mga bansa. So iipunin niya lahat ng magagaling na leader, mga talagang magagaling na sundalo ng unang panahon. Marami tayong nabalitaan. Hindi lang natin nabanggit kasi panguhusga na yun kasi yung mga... Pero marami mga sundalo, mga leader ng sundalo na kung saan ay dadayain Satanas para kunin yung tinatawag nating bagong Jerusalem. So yung bagong Jerusalem, yan ay ibababa ng ating Panginoong Diyos. So si Satanas, gusto niyang kunin yung bagong Jerusalem kasama ang mga taong masasama. Pero sa halip na makuha ni Satanas, ano po ang nangyari? At nagsimanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkog ang kampamento ng mga banal at ang bayan iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasuko. So dito pa lamang po magkakaroon ng tinatawag na impyerno. Dito pa lamang mararanasan ng tao na sila'y masusulog sa impyerno. Kaya pag namatay ang tao at masama, wala pa rin po yung sa impyerno ngayon. Yung po'y mangyayari lang pagkatapos ng 1,000 taon na pagbabakasyon ng mga banal. Kasi ang impyerno, hindi po yan tirahan ng mga kaluluwa. Hindi po yan tirahan ni Satanas. Si Satanas nandiyan lang, pagkalagala lang yung diyan, kasama ang kanyang mga kampod, kasama yung ibang mga anghel na kung saan nahulog dito sa lupa. Hindi po yan nakatira sa impyerno. Dahil ang impyerno ay sinabi ng Diyos na papatay kay Satanas sa kaniyang mga anghel at sa mga tao na susunod kay Satanas. So kung may impyerno na ngayon, dapat patay na si Satanas. Kasi kung may impyerno na at buhay pa rin si Satanas, paano na mamamatay si Satanas? Ano na lang ang gagawin ng Diyos para mamatay siya? Okay, so ang impyerno ay nakalaan para sunugin yung mga si Satanas, ang kanyang mga kasamahan at yung mga tao na susunod kay Satanas. Para kanino po talaga ang impyerno, mga kaibigan? Para kanino ang impyerno? Para sa Diyos. Para kanino po ang impyerno? Para kay Satanas at sa kaniyang mga kaniyang mga kasamahan. Hindi po dinesign ang impyerno para sa tao. Hindi po para sa atin ang impyerno. Tandaan po natin. Pero, pag may tao na kumangki at kumanig kay Satanas, madadamay sila sa tinatawag na kasalanan ni Satanas. At sila po ay mapupunta rin doon sa dagat-dagatang apoy. Bago ko tapusin na itong presentation, nalala ko dito sa hindi ko lang nailagay, ngayon ko lang naalala. Naalala ko dito sa lugar ng Mindanao. Meron niyang pangyayari ng matagal ng panahon sa Mindanao. Kung saan ay meron isang mayamang lalaki na ang mayamang lalaki po nito ay may malawak na lupain. So napakalawak na kanyang lupain, kaya na ang lupain na ito, tinataniman po niya ng tubo. Yan. Tubuhan po yan, tubuhan. Ngayon, sa gitna ng kanyang lupain, meron naman doong isang mayaman din, medyo mayaman-yaman, pero mas mayaman ito, na naninirahan sa gitna ng kaniyang tubuhan. So, isang lupain siya na mayroon din mga community, siyempre may mga tauhan siya. At doon, naninirahan po sila sa gitna ng lupain ng isang mayamang lalaking ito. Ngayon, dumating ang panahon sa isang bihirang pangyayari. Hindi ko alam sa may mga tubo kung bihira nga ito. Ay, ang nangyari po nagkaroon ng maraming ahas yung tubuhan. At yung mga tauhan ng mayamang lalaking ito ay namamatay, marami nang namamatay dahil nakakagat ng ahas. Sobra pa naman yung ahas. So marami nang namamatay na ahas doon sa kanyang mga, marami nang mga namamatay na tauhan dahil sa mga ahas.
Kaya pinakiusapan ng mayamang lalaking ito, yung isang medyo mayaman din lalaki na nakatira doon sa gitna ng kanilang lupain. Pero yung kasi binibili na nila, ayaw ipagbili, nagmamatigas. Kaya hindi niya mabili-bili. Pinapabayaan na lang, mabait din naman ang mayaman. Pinakiusapan, sabi niya, baka lang pwedeng palikasin muna yung mga, yung mga tauhan ninyo at lumikas din muna kayo dyan. Kasi marami lang namamatay na mga tauhan ko, nakakagat kasi ng cobra, nakakagat ng ahas. Pero itong nasa gitna na ito ng lupain na mayamang lalaking ito ay nagmamatigas. Ayaw nilang lumikas, ayaw nilang umalis. Kasi ang problema dyan, yung nagsusuffocate. Ako po ay tumira sa Batangas ng 5 taon. At minsan ko pong naranasan na muntik nang masuffocate dahil sa pagsunog sa tubuhan. Kasi ito nga yung tubuhan ay sinunog. So kami ay dumaan kasi may bibisitahin kaming kapatiran. 3 po kami na dumaan doon. So pagdaan namin, talaga mahina pa lang. Mamamatay ka talaga sa usok. Napakakapal ng usok. Masusuffocate ka talaga kapag kami nagsusunog ng tubo. Kaya hanggang maaari ay ikaw ay lalayo. O pagsasagay yung mga taong nakatira. Dahil masusuffocate ko talaga. Ang ginawa namin, bumalik kami saglit. At pagkatapos, kumuha kami ng basantela. Nilagay namin sa aming ilong para kami makadaan. Ayan. So, gano'n, masusuffocate sila kasi malawak yung tubuhan ng mayamang lalaki at sila ay nasa gitna ng lupain yun. Ngayon, pinakiusapan sila, ayaw umalis. Dumating yung time na talagang maraming namamatay. Hindi natigil na maraming talagang namamatay doon sa tubuhan. Okay, ang nangyari ay ganito. Napilitang sunugin ng mayamang lalaki ito ang kanyang tubuhan. At marami pong namatay na tao doon sa nasa gitna ng kanilang lupain. At ito po yung napabalita na idyaryo, na television. In-interview po ang mayamang lalaki. Hindi ko mabanggit kasi wala sa aking presentation. Okay, hindi ko mabanggit kung sino yung lalaki ito. Ngayon, nung in-interview, ang sabi ng mayamang lalaki ito, alam nyo, hindi ko intensyon na patayin ang mga tao. Hindi wala sa isip ko yan, hindi ko intensyon yan. Ang intensyon ko ay patayin ang mga ahas. Pero, sinabihan ko sila, pinalalahanan ko sila, pinakiusapan ko sila, ilang beses ko silang sinabihan na umalis, pero hindi sila umalis. Ay marami lang namamatay sa amin tauhan. Wala na akong magawa, kundi patayin ang mga cobra. Ngayon po, minamahal ko po mga kaibigan. At sa pagpatay ko sa cobra, nadamay yung mga tao. Mga kaibigan, ang intensyon ng Diyos, patayin si Satanas. Si Satanas ang gusto niyang patayin. Para sa kanilang impyerno. Pero, ang Diyos ay nakikiusap sa atin na huwag nating sundan ang gawain ni Satanas. Ang mga yapak ni Satanas upang hindi tayo madamay kay Satanas at sa kanyang mga kasamahan na susunugin sa dagat-dagat ng apoy. Ulitin ko, ang intensyon ng Diyos, patayin si Satanas, hindi ang tao. Hindi para sa atin ang impyerno, hindi para sa tao ang impyerno, hindi para sa iyo ang impyerno. Ang impyerno ay para kay Satanas. Kaya lang, kung hindi tayo makinig sa paalala ng Diyos, baka mapunta po tayo sa impyerno at madamay tayo sa pagpatay ng Diyos kay Satanas. Kaya sa pagkakataon ito, ayan, masusunog at pagkakaroon ng impyerno sa sanglibutan ito, ang impyerno ay hindi lugar, kundi ito mismo ating sanglibutan ang magiging impyerno. Ang tawag po dyan ng Biblia, makakagpan natin yan sa Apocalypse chapter 20 verse 14. Ito ang ikalawang kamatayan. So yung mga taong masasama, 2 beses po silang mamamatay. Mamamatay sila ngayon. Muling bubuhayin ng Diyos after 1,000 years. Pagkatapos buhayin ng Diyos, bubuhayin sila para patayin sa dagat-dagatan ng apoy. So 2 beses po silang mamamatay. Samantalang ang mga taong susunod sa Panginoon, 1 beses lang nilang kararanasan ang kamatayan. Pagkatapos ng lahat ng mga pangyayari, pagkatapos ng pag-uong ng Diyos sa mga masasama, pagkatapos na sunugin ang lahat ng mga taong masama, kasama yung Satanas, wala nang kasalanan sa sanlibutan ito. Ang sabi ng Diyos, sapagkat narito, ako'y lumikha ng bagong langit at ng bagong lupa. Amen? So lumikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Ang lupang ito ay bago na. Wala nang kasalanan. Wala nang Satanas na manunukso. Wala nang magnanakaw kapag ka nagtanim tayo. Wala nang papasok sa ating mga bahay kapag ka naiwan natin bukas. Wala na tayo nakatakutan ng mamamatay tao. Wala na. Dahil wala nang kasalanan. At ang sabi niyan, tayo'y manitirahan dito sa lupang ito. Dahil ang disenyo ng ating katawan ay talagang manirahan sa lupang ito. At ang mga dating bagay ay hindi na maaalala. Yun lang. Wala na yung mga alaala natin tayo nabubuhay sa mundong ito. Pagdating natin sa langit, pag binuhay tayo ng Panginoon, may kaunting pang alaala.
Malalaman pa natin yung ating mga ginawa dito sa lupa, yung mga ginawa natin. Kasi magtatanong sa atin si Daniel, magtatanong din tayo sa kanila. Sabihin natin kay Daniel, Daniel, hindi ka ba natakot nung ikaw ay nasa yungib ng Leon? Ayan, tatanungin din tayo, Daniel, kamusta naman kapatid ang pinagdaanan mo, ang kwento ng buhay mo nung ikaw ay nabubuhay pa? Paano mo napalagumpayan yung mga pagsubok mo sa buhay? So babalikan ka rin na, may kanya-kanya tayong kwento na ipe-kwento doon sa langit. Pero darating ang panahon, ang mga alang-alang yan ay papagwiin na ng ating Panginoong Diyos. At maninirahan tayo sa sanlibutan ito. At sa mundong ito, ang leopardo ay maihigang kasiping ng batang kambing. Hindi sila magsisipanakit o magsisipangiran man sa aking buong banal na bundok. Ang mga tao, ang mga hayop ay makakasama po ng mga tao. Ang mga leopardo, ang mga leon ay hindi na po silang mababangis. Sila po ay mababait ng lahat at makakasama ng mga tao. Wala nang buhaya na mag-aalala na baka sila'y maging bag, kasi baka sila'y maging samatos. Na yung kanyang family tree, nung siya'y maliit pa, tinitingnan niyo na lang ang kanyang family album. Kasi yung kanyang mother naging bag, yung kanyang father naging sapatos. Ito yung aming album. Okay, so nalulungkot sa kanya yung bago. Okay, wala nang ganyan. Wala nang tao nakakain ng hayop at wala nang hayop nakakain ng kanyang kapwa hayop at wala nang hayop na mangagat sa tao o kaya naman ay kakain ng tao. Sila ay mga tatayo ng mga bahay at ang mga iyo ay kanilang tatahanan. At sila ay mga uupasan at pagsisikain ng bunga niyon, sila ay hindi magtatayo at iba ang tatahan. At ang aking mga pinili ay mga gagalak sa malaong na gawa ng kanilang mga kamay. So tayo maninirahan doon na mapayapa, maayos ang buhay, wala nang magnanaka, wala nang mamaritaw, wala na tayong alalahanin, wala nang stress na mangyayari. Sila hindi gagawa ng mga walang kabuluhan o mga anak man para sa kasakunaan. Sapagkat sila ang lahi ng pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. So tayo po mga kaibigan ay darating panahon na makakarating doon sa langit na bayan. Sikapin po natin sa tulong ng Diyos. Alam niyo po, ang hindi lang kayang gawin ng Diyos sa atin ay tayo po ay yung parang hindi kayatin na parang robot. Yung susunod tayo dahil tayo po ay pinilit ng Diyos. Hindi po kayang gawin ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, ang tao, magiging bukas ang kaniyang puso para yung banal na espiritu ay makakapasok sa kaniya at tutulong na makalakad sa panibagong buhay. Ang Diyos naman ang tutulong sa atin na tayo ay maging mabuting tao. Ang Diyos ang tutulong para tayo makalakad sa panibagong buhay. Ang hinihiling lang ng Diyos ay maging bukas ang ating puso. Kasi yun ang hindi kaya pakialaman ng Diyos. Yun ang hindi pwedeng pakialaman ng Diyos. Yung pilitin ng ating puso na sampalatayanan natin siya. Kaya tayo po ay inaanyayahan ng ating pong Panginoon na tayo sumampalataya sa Kanya. Kasi gusto niya na tayo po ay mapabilang sa mga tao na kung saan ay dadalhin niya doon sa langit na bayan pagdating ng takdang panahon. Kaya ngayon pong gabi, tayo po ay inaanyayahan ng ating pong Panginoon na tanggapin natin siya sa ating buhay sapagkat gusto niya na tayo manibalik sa Kanya at makarating doon sa langit na bayan. Ngayon pong gabi, nais ko po magtanong ng isang katanungan na. Meron po ba ngayong gabi na nagnanais na tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay? Sa aking mga kaibigan, noon hindi niyo pa alam ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, meron na po kayong idea, ito pala ay napakahalaga. Ito pala ay kailangan natin gawin. Kaya ngayong gabi ay meron po bang handang tumayo at ipakita na gusto niyang sundan ang yapak ng ating Panginoong Hesus Kristo? Meron po ba ngayong gabi? Naalala ko po bago ako magtapos. Yung ating pong kaibigan sa Pangasinan. Kinikwento niya kung paano yung kanyang conversion, kung paano siya nahikaya ng Panginoon. Alam niyo po, isang araw siya'y lasing. Lasing po siya. Pagkatapos, pumunta siya doon sa may ilog. May nakita siya doon sa may ilog, bakit may mga nakapila doon? May mga nakapila. Ang ginawa niya, dahil siya'y lasing, nakipila din. Nakipila. Lasing po siya. Walang Bible study, wala kahit ano, nakipila lang siya doon. Nung siya'y makipila, ayun pala'y binyagan. Binyagan po, totoo po ito. Binyagan, alam niyo po, nabinyagan siya, nalasing. At simula po noon, nagbagong buhay at naging pastor. Alam niyo po, kasama, nauna siyang gumraduate sa akin sa Pangasinan. Pero niyo po yun, pumila lang, hindi niya alam kung ano yung kanyang pinipilahan. Pero nung nabautismuhan, siya naging totoo sa kanya pananampalataya, binago ng Panginoon, at ngayon ay nanghihikayat na rin ng mga tao na sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po mga kaibigan, kung nararamdaman po ninyo na ating Panginoong Yesus ay tumatawag sa inyo, hindi na po ipagpabukas.
Huwag niyo na pong huwag niyo na pong tagalan sa inyong pagtanggap sa ating pong Panginoon. Bakit po? Dahil habang tumatagal, nagiging matigas ang ating pong puso. Kung ngayon nararamdaman natin na tayo tinatawagan ng ating Panginoon, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Sabi lamang po kayo, huwag kayong mahihiya, huwag niyo ikakahiya ang pagtanggap po ninyo sa ating Panginoon Hesus.